Ako'y manalangin. O Diyos Ama, humihingi po kami ng paglilinis sa iyong banal na dugo. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Ihanda niyo po ang aming puso sa pag-aaral at pakikinig ng inyong salita. Hayaan niyo po ng banal na Espiritu ang manguna sa amin. Ito po'y aming maunawaan. Ito po'y aming maisapamuhay. Lord, malakaran, Panginoon. At ito po'y maging sandata po namin sa mundong ito habang lumalakad bilang mga lingkod ninyo at tagasunod, Panginoon. Salamat o Diyos. Patatagin niyo po kami, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen? Amen. So, sa panahon ngayon, questions sa bawat isa. Do we really need church? Kailangan nga ba talaga natin ang church? Para sa iyo, ano nga ba ang church? So, sa Old Testament, sinasabing templo. Diba? Nung meron pang mga kautusan ng Panginoon. Pero nang mayroon na, ibinigay ng Holy Spirit, nasaan ang church? Nasaan ang templo ng Panginoon? Ang templo ng Panginoon ay nasa puso na natin, mga kapatid. Nandito na siya, nananahan na siya, mga kapatid, sa ating mga puso. Ang hinihintay lang ni Lord ay yung pagkilos natin, pagtugon natin, mga kapatid, sa Kanya. Amen? Kasi kahit nandito siya sa puso natin, kung hindi naman tayo gagawa, di ba? Yung mga kamay natin is nakatali. Yung mga paa natin, hindi lumalakad, naka-stagnant lang. Paano kikilos ang Holy Spirit? So we need the foundation of the church. Amen? Makibasa kayo sa akin. Gawa chapter 2, verse 40 to 41. Marami pa ang kanyang nawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa parusang sasakitin ng masamang lamin ito. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Amen? Sinasabi dito, doon muna tayo sis, sa pagtuturo ng mga alagad, lalo na daw si Pedro, diba? Patuloy siyang nagtuturo. Ang panahon na ito sa Book of Acts, ito ay mga gawa na ng mga apostol dahil wala na si Jesus Christ. Ito ay gawa na ng mga apostol through the leading of the Holy Spirit. At sa pag-aapostol ni Pedro, patuloy siya sa kanyang pananalita, ang tinuturo niya ay is to repent, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. At sabi dito, mapapatawad ang inyong kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos. Anong regalo ng Diyos? Ang banal na Espiritu, mga kapatid. Amen? So sa katuruan na sa itinuturo ni Pedro, sabi niya, iligtas ninyo ang inyong sarili. Ibig sabihin, salvation is individual pala, mga kapatid. Diba? Ako man, naglilingkod man ako sa Panginoon. Pero kung ang family ko, ang mother ko, father ko, anak ko, hindi nila tinanggap at hindi sila nanampalataya kay Hesus Kristo bilang Mesiyas, tagapagligtas, hindi sila maliligtas. Because salvation is personal, sabi niya. Individual. Diba? So, kaya nga, tayo patuloy dapat na magbahagi ng salita ng Diyos dahil sabi sa salita, paano sila makakapakinig kung walang nagbabahagi sa kanila? At paano tayo magbabahagi sa kanila kung hindi tayo isinugo ng Diyos? Sabi sa aklat ng Isaias. Diba? Kung mapag-aaralan natin, mga kapatid, during the early church, nagsimula ang mga tagasunod ni Jesus Christ sa Book of Acts, 120 lang sila. Diba? 120 yung mga nabaptize during the Pentecost. At sabi dito, ilan daw ang nadagdag na mga nagpabautismo? 3,000. So from 120 na, yung 120 na yun lang yung natira. Mula dun sa 5,000 na pinakain ni Lord, yung mahigit 5,000 na kumain ng tinapay, ng isda, 120 lang yung natira. At ang nadagdag doon ay 3,000.
sa pangangaral ni Pedro. Amen? And then kalaunan sa paghayo ng mga apostol, naging 5,000. Diba? From Jerusalem, pumunta sila ng Antioch sa Turkey, pumunta sila ng Egypt, hanggang makarating ang mensahe ng Diyos sa Asia. At ito'y makarating sa atin, ng mga Pilipino. At makarating sa Haifa. Praise the Lord. Diba? Sino nagpaparating ang mensahe ng Panginoon? Tayo, mga kapatid. Dito sa Haifa. Diba? Ginagamit tayo ng Panginoon upang ang salita ng Diyos ay lumaganap sa buong mundo. Yan yung ating mission, mga kapatid. Katulad ng mission na ang sinishare ni Apostol Pedro, i-share din natin. Sabi niya, magsisi sa kasalanan. Ito yung ibabahagi natin. To repent, to have faith in Jesus, kasi kailangan natin yung salvation, and to be baptized. Paano nga ba ang itinuturo ng aklat ng Diyos? Through baptism. Paano nagbabaptize sa atin si Pastor Rafael? Wisik-wisik ba? O immersion? Ilulubog tayo. Yun yung biblikal, mga kapatid. Ilulubog tayo sa tubig, at sa pag-angat natin mula sa tubig, ay panibagong likha na tayo. Amen? Yun ang itinuturo sa atin, mga hindi yung wisik-wisik. Kasi kahit holy pa, water pa yan na sinasabi is, we are learning through the Bible, through the teaching of Jesus. At napakahalaga yan, mga kapatid, to be baptized. Because water baptism is showing that we are obeying the Lord, the will of the Lord. Kung si Jesus Christ nga, di ba, kanino siya nagpabautismo? Kay Juan. Di ba? Bilang kanyang pagsunod at pagpapakumbaba sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Amen? So we need the church. Kasi the church is the one entrusted by the Lord to teach us the teaching of Jesus. Magpatuloy tayo. Acts chapter 2:42. Ito po ang pundasyon ng tunay na church ng ating Panginoon. Inilaan nila ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay, at manalangin. Amen. These are the 4 foundations of the true church of our Lord. Number 1, matuto sa turo ng mga apostol. Next is the Apostles' Doctrine. Kailangan meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sa church natin ay may Bible study. May Bible study ba sa church natin? Nag-a-attend ka ba? Ng Bible study natin? Nag-a-attend ba kayo ng Bible study natin? Amen? Kasi hindi pwedeng Saturday o Friday ka lang makikinig ng Word of God. Once a week lang yun, mga kapatid. Magugutom ang ating spirito. Hindi ka na nga personally nagde-devotion, hindi ka pa nakikinig sa Bible study. Diba? It's one foundation of the church. Kaya nga kung kahit kinukulit ko kayo na umattend kayo ng Bible study, huwag kayong mapagod. Dahil kailangan niyo yan. Kailangan natin yan, mga kapatid. Bakit? Kahit kapag sinabi natin na tayo Kristiyano, hindi naman tayo nakakapakinig ng Word of God. Or nagbabasa man tayo ng Word of God, pero hindi tayo nakakapakinig mula sa ating kapatiran, sa ating pastora, sa ating leaders or teachers. Diba? Sino magtatama sa atin? Tayo ba? Yung sarili natin? Nakikita ba natin ang ating pagkakamali? Diba? Sino ang makakakita ng pagkakamali natin? Si Lord, number 1. Pero sino susuway sa atin? Diba? Ang ating mga kapwa mananampalataya. Kasi sila ang nakakakita, mga kapatid. And that is through the Word of God. Through Bible study, mga kapatid. Amen? Sabi sa 1 John chapter 5, 7-8, 3 ang nagpapatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. Diba? Kaya nga ang ating doktrina ay Trinity. Father God, Son of God, and the Holy Spirit. 3 yan. Na napakahirap minsan ipaliwanag. 3
tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng Islam, mga kapatid. Bakit nagkaroon ng Islam? Dahil sa early church, katuruan nila, tinatanong nila, bakit tatlo ang sinasabi niyong Diyos niyo? Walang makapagpaliwanag. Diba? Kasi mahirap. At hindi maipakita. Hindi nila nakikita ang Holy Spirit. Maliban na lang kung ikaw ay kumikilos at gumagawa at sumusunod sa Panginoon. Diba? Sabi ng mga Islam, ang Diyos ninyo namatay sa krus. Diba? Paano nyo matatawag na Diyos? Ang Diyos na hindi naman niya nailigtas ang sarili niya. Kung yung sarili nga niya hindi niya naligtas, kayo pa kaya? Diba? Yun ang paniniwala ng mga Islam. Kaya iisa lang ang Diyos. Ang Diyos sa Old Testament daw. Diba? Pero may mga nagturo, sabi nila, ang Diyos, ang Panginoong Jesus, hindi lang siya namatay sa krus, kundi muling nabuhay. Amen? Nananampalataya ba tayo? Ng ating Panginoong Jesus ay nabuhay muli. Amen? Hindi natin nakita, pero nananampalataya tayo. Dahil yan sa Holy Spirit. We believe that Jesus Christ, after He died on the cross, He lived again after 3 days. At naniniwala din tayo na siya ay muling babalik. May second coming ang ating Panginoong Jesus. Diba? Kaya, alam niyo mga kapatid, mapalad tayo dahil nabuhay tayo sa generation na ito. Bakit? Kung nabuhay tayo sa generation nila Pedro, nila Pablo, mahirap. May persecution. During their time, kung di ka naniniwala sa Roma or sa mga leaders ng Roma, papatayin ka. Kung hindi mo i-confess na ang Diyos mo ay si Julius Caesar, ang emperor ng Roma, dadalhin ka sa Roma at doon ipapakain ka sa mga leon. Diba? It's either you choose to be a pagan or you die. Kapag kinonfess mo na ang iyong Diyos ay si Jesucristo. Kapag kinonfess mo na ang Diyos mo ay si Jesucristo, mamamatay tayo mga kapatid. Kaya nga mapalad tayo, magpasalamat tayo dahil nabuhay tayo sa generation ngayon. The grace of God. Through the grace of God. May free will tayo mga kapatid. Amen? So, lagi nating tandaan, manatili tayo sa salita ng Diyos. Dahil napakahalaga nito mga kapatid. Ito yung dapat na maging pundasyon natin. Number 2, Sis Michelle, fellowship o pagsasama-sama bilang magkakapatid. Sabi sa Hebrews 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon-tipon. Katulad nito mga kapatid. Amen? Gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Amen? Nakikita na natin ang mga signs and wonders. Nakikita na natin ang end times. Diba? Kanino tayo dapat lumalapit? Sa ating mga kapatiran. Sabi niya dito is, palakasin daw natin ang loob ng isa't isa. Dahil kailangan natin ng bawat isa mga kapatid. Alam mo ba yung fellowship, ganito lang yan. Kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, pero wala kang fellowship, wala kang relasyon, sabihin natin, lahat pwedeng sabihin na may relasyon sa Panginoon, pero wala kang relasyon sa iyong mga kapatiran. Wala kang connection, hindi ka uma-attend ng gawain ng Diyos. Hindi ka nakikita ng kapatiran, hindi alam kung kamusta ka na, kung buhay ka pa ba, o, di ba? Kung humihinga ka pa ba, o ano nang nangyari sa'yo. Para lang yung lovers in Paris. Nasa Paris kayo, di ba? Kapag nasa Paris, lovers in Paris, holding hands. Holding hands, sige, holding hands kayo. Pero yung partner mo, may nakita doon, maganda. Tapos yung isa mong partner, pumunta din doon, nag-ibang direction kaya, holding hands kayo, ganyan.
Tapos, dahil may nakita, distract yung isang partner, humiwalay. Hindi mo alam, iba na pala yung ka-holding hands mo. Diba? Parang sa ating relasyon kay Lord. Lumalakad tayo sa Panginoon, akala natin hawak-hawak pa tayo ni Lord. Pag dumating ang distraction, diba? Hindi mo alam, hindi na pala si Lord yung kasama mo. Iba na pala, si Satanas na pala. Hallelujah. Diba? Akala natin, lumalakad pa tayo ng matuwid sa Panginoon. Pero paliko-liko na pala tayo. Paano natin malalaman na tayo ay lumiliko na? We need a fellowship with our brethren. Sabi ko nga kanina, sino ang makakakita ng ating mga kamalian? Sino ang magsusuway sa atin? Diba? Number 1, si Lord. Pero sinong gagamitin ni Lord? Siyempre, ang ating mga kapwa, mananampalataya. Amen? Hindi naman pwedeng nagmumukmuk tayo kung saan tayo naroon. Mababasa tayo ng word. Sabihin natin, itong word na ito, hallelujah. Pahalagahan ang araw ng pagtitipon-tipon sa bahay-sambahan. Ay, ito, yes! Nag-worship naman ako kay Lord. Diba? Nagagawa ko ito. Itong word na ito. Yes, thank you Lord. Nasusunod ko ito. Diba? Siyempre, lahat ng mababasa natin sa Word of God, mag-a-agree tayo. Amen. Kahit minsan nagkakamali na tayo. Amen. So, sino ang magtutuwid sa atin? Sino ang makakapuna sa atin? Kung walang nakakakita sa atin. Amen. So, we need a fellowship with the brethren, mga kapatid. Amen. Kasi hindi tayo matutuwid ng pagbabasa lang ng Word of God. Hindi pa tayo ganun karunong. Amen. Hindi pa tayo ganun kabanal. Hindi pa tayo ganun katalino sa presensya ng Panginoon. Kailangan natin ang bawat isa. Amen. Who will pray for you? Diba? Kapag ikaw ay iyak na ng iyak, kung ikaw ay puno-puno ng galit, who will pray for you? Puno ka na ng galit Lahat ng lumalabas sa bibig mo di ba? Gusto mo nang magmura ng pinakamalalakas na mura. Sino ang mananalangin para sa'yo? Kapatiran. So we need the fellowship, mga kapatid. Amen. So yung mga full stage dyan, hallelujah, be convicted. Hallelujah. Fellowship ay napakahalaga, mga kapatid. Baka depressed ka na dyan. Full of anxiety ka na. Huwag mong sarilinin yan. Diba? Come and fellow with us. Nandito ang pagpapahala. Amen ba, mga kapatid? Amen. Amen. Next, si Michelle. Communion. Amen? Or breaking of the bread. Ang mga apostol, di ba, sa Last Supper, bago hulihin at usigin ang Panginoong Jesus, ay may huling hapunan. This symbolizes yung bread, sabi niya sa Matthew 26, ang tinapay. Sabi ni Jesus, kunin ninyo ito at kainin, dahil ito ang aking katawan. Ito ay, ang tinapay ay sinisimbolo niya ang katawan ng ating Panginoon. Anong nangyari sa katawan ng Panginoon nang siya ay ipinako sa krus? Di ba? Ito ay namatay. Di ba? So while we divide the bread, di ba? Inaalala natin na ang katawan ni Kristo ay namatay, ay nagsakripisyo alang-alang sa ating kaligtasan. Amen. So, lagi natin itong aalalahanin, mga kapatid. Next, ang alak. Ang alak, ito ay ang dugo ng Panginoong Jesus. Sabi niya, kaya kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo na ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Amen. The blood of Jesus. Yung alak na iniinom natin or juice or wine, it symbolizes the blood of Jesus na siyang naglilinis sa ating mga kapatid, sa ating kasalanan. At napakahalaga ng communion. Sama-sama tayo sa communion. Why?
Because this is the promise of God, na tayo ay makakasama na niya sa kanyang kaharian sa langit. The next time na magbe-break siya ng bread. Amen? Kiniklaim nyo ba na makakasama natin si Lord sa heaven? Amen? Huwag muna ngayon, pero at sa ating second life. Sabi niya sa Matthew 26:29, itong pangako ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako ay muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Yun ang pangako ng Diyos, di ba? Sa pag-aalala natin ng kanyang katawan na nabayubay sa krus at ng kanyang banal na dugo na siyang dumanak para sa ating kaligtasan, di ba? Kalakip nito ang pangako ng Diyos ng ating unity and communion sa kanyang kingdom sa langit. Amen? So, napakahalaga nito ang mga kapatid. Kapag nagko-communion tayo, huwag nating ipagwalang bahala. Napakahalaga nito. Amen? Next, last is ang prayers, sabi niya. Tayo'y sama-samang manalangin. Sabi sa Matthew 5, verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang anak ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Lahat tayo, iba-iba yung mga karanasan natin, mga kapatid. Minsan, kapag sobrang yaman natin, super blessed natin, di ba minsan, may maaasahan pa tayo. May income pa ako, may natatago pa sa bangko ko. Diba? May kaibigan pa ako, nandyan pa siya, maasahan ko pa siya. Diba? Kaya may masusumbungan pa tayo. Diba? Pero sabi ko nga, diba sabi natin, salvation is individual and personal. Paano sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Tayo'y magsusulit sa kanyang harapan. May kasama pa tayo? Amen. Mag-isa lang tayo nahaharap sa Panginoon. At paano tayo magsusulit sa Panginoon? Ayon sa ating sariling pananampalataya at sariling gawa. Paano na lang kung lagi na lang tayong umaasa sa ibang tao? Paano na lang kung ang inaasahan natin ay yung mga bagay na makamundo? Naiwan na yan sa mundo. Nainiwan na natin yan. Ang hahanapin ni Lord sa atin yung mga bunga natin, mga kapatid. May maibibigay. May mai-offer ba tayo kay Lord? Diba? So, kailangan natin ng prayers. Diba? Yung prayers natin kay Lord. Lagi tayong hihingi kay Lord. Lagi tayong hihingi ng gabay, ng karunungan. Katulad ng panalangin ni Pablo sa Ephesians 1:17-19. Basahin ko. Ang panalangin ni Pablo sa mga taga-Efeso. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Karunungan. Sa 18, nawa ay liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Revelation. Revelation from our Lord. And last, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihang din iyon, ang muling bumubuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Hallelujah. Sabi dito, ang panalangin ni Pablo for the Ephesians ay karunungan, wisdom, revelation from our Lord, and understanding. Na
ito yung kailangan natin mga kapatid. Yung prayers for the brethren, for understanding, yung wisdom and revelation. Diba? Praise the Lord sa napakabuting ginagawa ng Panginoon sa daily devotion ng ating church. May nagte-testify na lagi niya sinasabi, nanginginig daw siya, natatakot siya magsalita kasi baka mali daw yung masambit ng labi niya. Na ngayon, nakikita natin, prayers niya is talagang umahagulgol siya because of the work of the Holy Spirit. Diba? May mga dati is nakamute lang, pero grabe na ang pananalangin ngayon. Diba? At talagang babad. Hallelujah. Ito lang nakita ko talagang babad na from 11 o'clock, umaabot ng 4 o'clock. Hallelujah. Kung hindi ba naman madaig lahat ng mga alagad ni Satanas sa paligid diba? Overtime. Amen. Bukod pa yan sa hindi nakikita. Diba? Ang bawat isa may mga personal prayers pa yan. May mga gumigising ng alas 4 na nanalangin. Gumigising ng umaga, nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Diba? Because this is what the world needs, mga kapatid. Yung mga tao na hindi natin maabot, diba? Minsan, hindi tayo mapakali kasi, paano ko ba siya tutulungan? Paano ko ba siya aabutan ng tulong? Walang means of communication. Yung mga taga-ibang bansa, pinapersecute, namamatay. Diba? Paano kaya namin sila tutulungan? Through prayers. Because our God is the Lord God, the powerful God. Kaya praise the Lord sa mga prayer warriors na walang humpay sa pananalangin. Amen? So, i-check natin ito mga kapatid. Amen? Kung tayo ba'y nananalangin, paano tayo manalangin? Para lang ba sa ating sarili? Or para din sa buong mundo? Amen? Dahil sabi ni Pablo nga is, we should pray for our brethren and the world, sa ibang tao, sa buong mundo, nang sa gayon ay makakilala din sila sa Panginoon. Amen? How will Christians walk? Hallelujah. Paano tayo dapat lalakad ayon dito sa ating napag-aralan sa 4 na pundasyon ng church? Kailangan daw mayroon tayo Apostles' Doctrine, nag-aaral ng Bible, ng Word of God. Diba? Pangalawa, meron tayo fellowship with the brethren. Pangatlo ay may communion tayo, breaking of the bread. At sa breaking of the bread, mga kapatid, hindi lang dapat solo. We are united with the church. At pang-apat ay we are praying with the brethren. Tandaan natin yan mga kapatid para kung mapunta man tayo sa ibang bansa at hahanap tayo ng church, ito yung i-check natin para hindi tayo maligaw. I-check natin. Hindi yung tao yung titingnan natin kung yung ugali niya, kundi yung 4 foundations of the church. Amen? Hallelujah. So, tayo ay lumako na sa pagtatapos. Na anong kahalagahan nitong aking ibinahaging mga kapatid? What is the significance of this teaching? Dahil sa Lucas chapter 18 mga kapatid, may isang napaka-capable, napakayaman na isang tao, napaka-capable niya at napakayaman at minsan tinanong niya si Jesus. Sabi niya kay Jesus, Guro, paano po ba ako maliligtas? Paano po ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi sa kanya ni Jesus, sumusunod ka ba sa salita ng Diyos? Diba? Sinusunod mo ba yung 10 Commandments? Sabi nitong lalaki, Oo, Lord, sumusunod ako. Mula pa ng kabataan ko, nakukumpleto ko po yung 10 Commandments. Sabi ni Jesus, may kulang pa. Sabi niya doon sa lalaki, umuwi ka. Kunin mo lahat ng kayamanan mo. Ibenta mo. At yung mapagbentahan mo, ipamigay mo sa mahihirap. Anong response ng lalaki? Nalukod siya. Nalugmok siya.
na-disappoint siya. Lumayo na siya kay Jesus. Diba? Na maybe the Lord or the Holy Spirit is speaking to us, mga kapatid. God is also calling us. Diba? Kasi sabi niya doon sa lalaki, pagkabenta mo ng mga kayamanan mo, ibigay mo sa mga mahihirap. Then come and follow me. Sumunod ka sa akin. Diba? Ayun din ang mensahe ng Diyos sa atin. Sumunod tayo sa Kanya. Amen. Sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa tulong ng Banal na Espiritu. Malamang may sarili-sarili tayong mga conviction. May pangungusap and calling si Lord sa bawat isa sa atin. We just need to ask, Lord, ano po ba ang kalooban mo sa buhay ko? We are in the church. Lord, nakikita natin ang kakulangan sa church. Saan mo pa pwedeng gamitin ang buhay ko? Lord, ito po yung gift mo sa akin. Paano ko po ba ito mapapalago? Paano po ba mabibless ang aking kapatiran? Paano po ba mabibless ang church sa pamamagitan ng gift na ito? Diba? The Holy Spirit is speaking to us. Kasi yung mga bagay na yan, nandito na sa atin. Binless na tayo ni Lord ng mga bagay na yan. And Lord, the God is asking us, katulad ng pangungusap niya dito sa lalaki ito na, diba? Uwi ka, ibenta mo ang kayamanan mo at ibahagi mo sa mahihirap. Amen. Diba? Iba naman ang pangungusap ni Lord sa atin. I'm not telling na umuwi ka din at, diba? Ibigay mo ang kayamanan mo ngayon na sa mga mahihirap. But God is speaking to us. Amen. Particularly, may pangungusap siya sa iyo. Katulad ng may pangungusap din siya sa akin. At kung ang puso natin ay nais natin masunod si Lord, kahit mahirap, basta yung puso natin is nilalapit natin kay Lord, may mahirap ba kay Lord? Walang imposible kay Lord. Amen? So praise the Lord. Hallelujah. God is waiting for you to follow Him and response, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ang salita ng Diyos. Sa Diyos ang papuri. Amen?